Hi guys, it's me again, Jayco, and welcome back to my channel. So for this vlog naman guys, or video, kumbaga meron tayong certain topic which is yung fast zone ng SB19. Which lahat ng mga 18 dyan, alam na ito na nga ang magiging anniversary concert nila, parang 7th year nila, no? In pagtatag ng SB19. So, meron lang akong pwedeng sabihin sa inyo or anong kumbaga nangyayari sa fast zone ng SB19. Bakit parang kumbaga matumal, hindi masyadong binibigyan ng kumbaga hindi masyadong kasi kala nila it's a fashion show tapos parang guest lang yung SB19. It's not. Kumbaga collaboration siya with renowned fashion designer na si Miss Francis Libiran. So, ako kasi nung during the ticket selling ng GCash, agad talaga akong nagpabili. Kasi yung kaibigan ko nga bibili siya, nagpabili na rin ako. So, akala ko kasi ilang minutes lang maso-sold out na. But medyo hindi naging ganun yung outcome ng selling ng Fast Zone. At ito, nandito kasi ako sa page ng 18 Unofficial Group at saka 18 mga 18 groups, no? Kasi syempre nandun ako and then tinitingnan ko kung ano nga ba yung mga sinasabi ng ibang mga 18 tungkol dito. Kasi parang hindi pa rin siya sold out as of this moment and syempre 1 month na lang kasi September 22 na tayo, October 26 yung ano nila, fast zone. So, ako rin, hindi ko rin talaga alam kung ano yung magiging setup or yung production ng fast zone. Kasi nga, kung titignan mo talaga yung mga promotional materials nila, para talaga siyang fashion show, parang bench. Tapos parang rarampa lang sila and all. Yung ibang mga 18 kasi gusto talaga nila yung mga all-out performances ng SB19, which is hindi natin sila masisisi kasi nga doon talaga nakilala ang SB19 sa um, talagang vocal prowess, live, and then yung syempre yung dance skills talaga nila hindi talaga matatawaran. Kaya yung iba, syempre akala nila, ay, fashion show lang yan, homecoming concert na lang kami manonood. Parang ganon yung mga sinasabi ng mga ibang mga 18 o yung mga ibang fans dito sa event na ito, which is yung Fast Zone. So tignan natin kung ano nga ba yung mga sinasabi ng mga 18 dito sa meron kasing kumbaga nag-post si Axel Ornopia. Anong nangyayari? Yung 55,000 seats sold out in 7 hours. Pero Araneta, pahirapan. Kailangan na talaga mag-live ng Mahaling Matiarez. Kaya nandito na yung mga ibang mga nag-comment. Baka akala ng ibang 18 fashion show lang, which I agree kasi nga dun kasi sa mga materials para talaga siyang fashion show. Pero guys, alam naman natin na yung SB19 they will come up with a surprise dahil fast zone 'yan. Anniversary nila 'yan, hindi pwedeng hindi magiging special 'yan, 'di ba? Kaya I totally disagree din dito kasi nga alam natin na kabog ang SB19 pagdating sa mga ganap nila. Yun yung akala daw nila. Yun yung ibang akala nila. Ito rin, naisip ko baka akala nila kagaya lang sa bench. Yung may mga nag-comment din. Partly po talaga fashion show siya. May nag-comment na din po before that ticket selling na Victoria's Secret fashion show po siya. Kaya nga 'di ba may mga tawag dito, ah parang nag-audition sila sa mga models dito sa certain event na ito. Sabi nga daw ng iba, mag-live daw sila para daw gumana yung iba humikayat na mag-avail. Hirap po sa payment method. Ito rin yung medyo nakita ko rin, no? Kasi hindi ko na-experience to. Kasi nga, nagpasabay ako sa kaibigan ko na nag-walk-in siya dun sa mismong Cubao, ticket selling ng Ticketnet. So, payment method daw. Actually, tinignan ko yung Ticketnet, parang walang may GCash eh. Pero isa na ako doon. Sobrang dami namin hirap sa payment dahil di tinatanggap sa Gen Sale ang Visa cards. So, ano to, Ticketnet, no? Medyo nagkakaproblema daw. Nakailang try na kami, ayaw tanggapin. Sabi kasi any payment method, pero nag-try na kami, ultimo card ng GCash, ayaw i-accept. Oh my God, kaya nalulungkot din ako kahit anong gawin, hindi makabay ng ticket. Sa post,
Ofifi, daming comments ng struggle sa pag-buy nitong mga Gen Sale. Ito yung sinasabi ni ate sa general sales, parang after ng Metrobank at saka GCash pre-sale, ito na yung parang Gen Sale, general. Nang bumadali pa ako kahapon, wala talagang magamit sa card ko, ilang retries na ginawa ko. Natakot ako baka block na yung card niya daw sa pagta-transfer. Oh my goodness. This is very parang kumbaga alarming din somehow kasi they want to avail but nagkakaproblema nga daw sa payment method kasi baka nasa isip nila fan meet kundi fashion show lang. Siyempre fan meet din to somehow. May mga feeling ko may ganap din to. Kaya nga ako di ako nagtutubiling bumili kasi nga I know the fact that SB19 will do everything to entertain us, to make us smile, di ba? Para maging satisfied tayo. Because this is fast zone, my goodness, di ba? Ayun na nga. Parang iba siya sa full concert at pure SB19 lang kesa may collab. Napapansin ko yan na kapag may mga event na may kasamang SB19, hindi ganun ka-hype. Like for example, part lang yung SB19, medyo mahirap din nga kasi yung mga ibang mga 18 gusto talaga nila full experience ng SB19 which is hindi talaga din natin masisisi. Tapos syempre it's a fashion show. So parang iniisip ng iba kung ilang sa kuwari 2 hours of show, ilang exposure ang SB19 doon. Parang 'di ba medyo maano ka rin eh. Parang should I buy or not? Parang ganun yung tingin din ng mga ibang 18. Which is ako medyo, syempre, no, aminin natin, mataas kasi yung price din somehow. And yung iba, sabi nga nila, homecoming na lang ako manonood. Parang ipapasko na lang yan. Parang ganun. Tapos, hindi daw kasi friendly yung mode of payment. Tapos, yun, collab daw kasi, ganun. Usually, yun yung mga nakikita ko mga problema. It's either mode of payment problem, yung ayaw tanggapin yung cards. Tapos sabi nga nila, fashion show lang yan. Parang ganun. 'Di ba? Tapos ito may nagsabi din dito, parang, wait, check natin. Ayan. Si C18. Mga Kaps, baka masyado po kayo nakafocus na sa homecoming na lang kayo manood ng concert ng boys. Malayo pa po yan sa dami ng ganap nila abroad, which is totoo. Hanggang December may ganap sila na world tour. Baka makampante na kayo na bahala ng ibang 18 manood ng Fast Zone. Hindi pa po sold out ang Fast Zone. Alam ko naman kayang-kaya natin to sold out sa pag-sold out natin. Isa pa, baka magsisi kayo na mamiss nyo ang ganap ng SB19. Alam nyo mga SB19 laging pasabog, di ba? Sinabi ko na rin kanina. Sige kayo, baka magaya kayo sa ibang friend na pinalampas ang concert, ayun, sobrang pagsisisi nila. Kaya lagi na present ngayon. So, if kaya ng budget. So, ako my take on this, medyo hati. Hati yung sinasabi ng mga 18. Dahil yung iba gusto talaga na full experience talaga ng SB19 which is hindi natin nga sila masisisi. But this is ganap of SB19. Fast Zone. This is another kind of collaboration and another pasabog na hindi pa natin nakikita sa kanila. So baka dito natin nakita kung ano nga ba ang pwede pa nilang gawin, 'di ba? So ayan, magpakilig, yes, magpatawa, yes, magpahalakhak sa atin, magpasakit ng tiyan sa kakatawa, yes, magkapag-perform ng super talaga tayo sa kanilang mga pasabog na mga dance and singing skills. Yan, talagang check na yung mga yan. Pero ito guys, this is another kind of pasabog na hindi talaga natin pwedeng ma-miss. Kaya i-sold out na natin to guys. I know this is hard dahil medyo matataas din yung prices nito. Pero guys, I hope this will, be worth it sa mga manonood at sa mga manonood pa lang. Kumbaga, bibili pa lang ng ticket. So, ayun. Yun, magsama-sama tayo because ilang araw na lang next month na yan, October, and maraming pasabog ng SB19, so don't miss out this fast zone. So get your tickets now. Okay? Thank you very much. And sa mga 18, maraming salamat for continuing support to my channel, to my vlogs, to my videos, to my contents. I really appreciate you guys. So thank you very much. And yeah, shout out sa inyo. Thank you.